perhaps may we request that this information be forwarded to the committee? Opo, we will do so, Mr. Chairman, but if I may just say, ang pagkuha po ng building permit, hindi po ako abogado, pero ito ay requirement under the law for any civil works project, whether government or private. Kaya po ako talaga ay nagulat na meron palang proyekto ng gobyerno mismo na hindi kinukuha ng building permit galing sa local government. No? Dahil requirement po yan sa ating building code. Pero aalamin ko po kung meron pong official na dokumento na isinuspinde o pinagbawal ito. Okay, maraming salamat. Sa usapin naman nung warranties, nabanggit ito ng Pangulo na dapat habulin. Whether ghost project, substandard, may mga warranties yan na dapat kolektahin, hindi ba? Yung performance bonds. Dahil yan, kailangan ibalik. Ibig sabihin, wala mang kasong, tama ba yun? Wala pang kasong kriminal, maliwanag na mayroong substandard. You have about 1 year, 3 years, and 5 years, depending on the project cost, hindi ba? So, ano na ang ginagawa ng DPWH tungkol dito sa paghabol at isole yung mga performance bonds ay ikunin na ng gobyerno, pati yung mga warranties? Tama po kayo. And how much is involved here? Do you have an estimate? Ano yung base dun sa initial findings nyo na 100 ghost project, magkano ang dapat ibalik sa gobyerno para mabilisan? Ihintayin natin yung kaso, tama lang, criminal cases, but itong performance bonds, dapat makumpis ka na o kaya maibalik na. Ayan po. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Rani Channel. Please subscribe, like, and share, comment sa aking video upload, okay? At ito, magbibigay lang ako ng isang comment ko lang, mga viewers ko, comment ko lang bilang isang taga-subaybay, bilang isang, viewers sa mga balita na nangyayari, lalo na sa Blue Ribbon Committee, mga viewers ko. Kasi napapansin ko, itong linggo na to, kung kayo rin nakakalata, itong nakarang linggo kasi walang hearing. Walang Blue Ribbon hearing. So inaabang-abang kasi natin yon kung ano ba mga susunod mga madidinig natin na mga panibagong mga research person na imbitahan nila dyan sa Senado, mga viewers ko. Pero napansin natin parang hindi nagiging maganda yung takbo ng investigasyon, mga viewers ko, sa hearing ng Blue Ribbon, kasi parang hindi sila magkasundo-sundo. Parang ang nangyayari, parang hindi nagkakaisa yung ating mga mabubuting senador diyan sa Blue Ribbon. Kasi kung totoo yung aking napakinggan sa balita na ayon kay Senator Lacson na nag-uumpisa pa lang sa hearing, meron na kaagad ng gugulo sa hearing nila. So doon pa lang makikita natin, mga viewers ko, na talagang hindi nagiging maganda yung takbo ng hearing ng Blue Ribbon. Diba? Bilang isang viewers, bilang isang nakasubaybay sa hearing ng Blue Ribbon, parang hindi nagiging maganda yung takbo ng hearing. Diba? Kasi tataka tayo, mga viewers ko. Bakit walang hearing itong linggo na to? Ano kayang dahilan, viewers? Meron kaya may mga elimbitahan kaya na hindi sumipot o hindi sisipot, hindi tinanggap yung imbitasyon?
ano kaya, di ba? Mga viewers ko. Kaya tayo, mga mamamayan, kasi gusto nating alamin ka talaga yung takbo ng hearing dyan sa Blue Ribbon, sa flood control. Alam nyo naman mga viewers ko, di ba? Mga kababayan, na pera natin yung sinalaula nila eh. Itong mga engineer, mga district engineer ng DPWH. Pera natin. Kaya kailangan natin malaman kung saan napunta yung pera natin at kung sino-sino ang nakinabang nito. Di ba? Kung sino-sino ang nakinabang. Kaya gusto natin malaman yan eh, yung takbo ng hearing dyan sa Blue Ribbon. Dati, ang humawak si Senator Marcolita. Di ba? So, hindi naging maganda ang takbo ng hearing. Nagkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senate President. Dati, si Senate President Escudero, pinalitan naman ni Senate President Tito Soto. At ang pumalit naman sa Blue Ribbon, dati si Marcolita, ang pumalit naman ay Senator Ping Lacson. Di ba? So, ngayon, nung si Senator Lacson ang humahawak, parang napapansin natin sa takbo ng hearing, hindi nagiging maganda. Hindi nagiging maganda yung takbo ng hearing. Parang, yung ibang senador hindi sang-ayon. Yung ibang senador hindi sang-ayon doon sa mga research person na inimbisiga nila. Di ba? Nung kay Marcolita, ang Diskaya ay maraming binigkas sa mga congressman na sangkot doon sa flood control. Maraming mga congressman, 17 yata, ewan ko tama, mga viewers ko, yung nasambit ng mga Diskaya, itong mga research person ng mga Diskaya, pero walang nabigkas na senador. Nung kay panahon naman nung si Senator Ping Lacson naman ang humawak, may nabigkas naman mga senador. Mga viewers ko, may mga nabigkas sa mga senador, may mga na sambit ng mga senador dito sa nung pumasok na si Senator Ping Lacson. At nabigkas nila Alcantara at ni Engineer Alcantara at saka ni Undersecretary Undersecretary Bernardo. Nabigkas na may ilang mga senador at ilang congressman. Nung kay Alcantara, nabigkas. May mga congressman at ilang senador. Noong panahon ni Marcolita, mga viewers ko, ang nabigkas lang ay ng resource person si Mr. Diskaya, Mr. and Ms. Diskaya, ay mga congressman lang na nabigkas. At 17 congressman nga ito. Nang panahon naman ni Senator Ping Lacson, nang siya umawak na yung Blue Ribbon, may mga nabigkas mga senador. At may mga congressman din nabigkas. Nabigkas ni General Alcantara at nabigkas din ni Undersecretary Bernardo, Yusik Bernardo ng DPWH, di ba? At dito naman kay kay Bryce Hernandez, sa pagdinig doon sa sinabi, ay walang senador naman, ay puro na kasama doon kay Bryce Hernandez at ang nandun lang daw ay mga congressman. Pero doon sa abogado ni Bryce Hernandez, ay may mga sinambit na senador. Ngunit pinabulaan nito ni Bryce Hernandez. O, di ba? So, magulo, mga viewers ko. Magulo
yung takbo ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito sa pamumuno ni ni Senator Ping Lacson. Kasi yung mga ibang senador natin dyan na ay parang lumalabas na hindi sila sang-ayon sa pagmumuno bilang chairman ng Blue Ribbon itong si Senator Ping Lacson. Yung ilang mga senador natin dyan. Sa aking naobserbahan, ay wag ko kayo mga viewers ko, kung ano sa obserbasyon ninyo, ay parang hindi sumasang-ayon yung ilang mga senador dito kay Senator Ping Lacson. So, lumalabas parang magulo, di ba mga viewers ko? Kaya napansin natin itong nagrang linggo ay walang hearing ang Blue Ribbon. Ano kayang dahilan? Di ba mga viewers ko? Ano kayang dahilan? At yun nga, may mga balibalita tayo, mga viewers ko, na itong si Senator Ping Lacson ay balak mag-step down bilang chairman ng Blue Ribbon. So, ano kayang dahilan, di ba? Nagbabalak na mag-step down. Pero wala pa namang konfirmasyon yon na nagbabalak pa lang itong si Senator Ping Lacson. So, dito pa lang mga kabayan ko na parang napipressure na rin itong si Senator Ping Lacson. Napipressure na rin sa mga kapwa niya senador. Di ba? Dito sa pag-iimbestiga nga dito sa Blue Ribbon. So, tayo mga mamamayan ay lalong nababahala. Baka wala mapuntahan itong pag-iimbestiga nitong Blue Ribbon. Parang mangyayari, parang walang mangyayari, walang mapupuntahan. So, sayang lang yung pondo na inilaan dyan sa Blue Ribbon na yan, pag-iimbestiga. Sayang, pera natin yan mga viewers ko. Alam man mag-hearing sila na walang gastos yan. May gastos yan. Natural, di ba? Eh, yung mga research person, natural, pakakainin mo yan, yung mga research person. Di ba? Yung mga, nandyan, yung mga bisita. Pakakainin yan, di ba? Pakakainin yan. So, kailangan may budget dyan. So, sayang. Kung walang mangyayari dito sa hearing ng investigasyon ng Blue Ribbon, at kung ganyan nangyayari ang mangyayari, ang kainatnan, isayang lang yung pag-hearing. Ba't pa magkakaroon pa ng hearing kung wala rin kapatutunguhan yung hearing, di ba? Kapalit-palit. Nung panahon ni Marcolita, pinalitan ni Senator, nung panahon ni Marcolita, Senator Marcolita, siyang Blue Ribbon chairman, pinalitan naman ni Senate President, chairman na Senator Ping Lacson. So, ngayon, para mangyayari, magkakaroon na mauli, may balibalita na parang papalitan si Senator Ping Lacson. So, ano naman mangyari na ulit yan, mga kababayan ko? Balik naman ulit tayo sa umpisa. Di ba? Balik tayo sa umpisa. Ang nangyayari. So, ganun lang ang mangyayari. Parang nilalaro lang tayo mga manonood, mga viewers. Parang nilalaro lang tayo. Di ba? Kung magpapalit ulit ng another chairman ng Senate Blue Ribbon. Tapos, mag-uumpisa ulit tayo. Di ba? Mag-uumpisa ulit tayo. Di ba? Yun ang aking pakiramdam eh. Sa akin lang yun Opinion ko lang yun. Para pakiramdam ko, kung magkakaroon man ng pagpapalit ulit ng chairmanship ng Blue Ribbon, mag-uumpisa ulit tayo sa umpisa. Di ba? Imbis na mayroon na sana patutunguhan, may direksyon na yung investigasyon, ang mangyari, balik ulit tayo sa umpisa. Di ba ganun yan mga viewers ko? Kaya tayo mga viewers, para tayong hilong-talilong ang nangyayari. Magiging hilong-talilong ang mangyayari na sa atin ito. Panagkataon. Di ba? Sana, kung andyan na si Senator Ping Lacson, ipagpatuloy na lang yan. Ipagpatuloy na yung pag-iimbestiga. Kasi sayang yung panahon. Sayang yung mga araw na pinakinggan natin, yung mga research person, para kung sa susunod may mga hearing uli, may mga bagong research person may imbestigahan. Sana magpatuloy. Tuloy-tuloy ang hearing. Di ba? Tuloy-tuloy ang hearing. Hindi yung mag-uumpisa uli sa simula na naman. Di ba? Ano ba talaga, kuya? Parang ang gulo. Di ba? So, ayan lang sa akin. Bakit
Ang katanungan dyan, bakit walang hearing noong nakaraang linggo? Di ba? Ano ba ang dahilan? Meron bang pinagkakaabalahan sila? O nag-resist ba ang Senado? Ano ba talaga? So yun lang sa atin. Kaya gusto lang natin malaman na bakit walang hearing. Sana walang magpapalit ng liderato. Uli, di ba? Sana hindi magpalit ng liderato ulit ng chairmanship bilang Senate Blue Ribbon. Sana hawakan ni Senator Ping Lacson yung pag-imbestiga bilang chairman ng Senate Blue Ribbon. Pero kung hindi sang-ayon ibang mga senador sa pamumuno ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon, wala mangyayari dyan. Back to simula ulit tayo. Tayo mga mamamayan, hilong-talilong bilang taga-subaybay sa takbo ng hearing dyan sa Senate Blue Ribbon. Di ba? ng Senado. Sana magtuloy-tuloy yung hearing. Sana hindi na magpalit ulit ng another chairman ng Blue Ribbon, hawakan ni Senator Ping Lacson yan. Kasi kung magpapalit ulit ng panibagong chairman ng Blue Ribbon, magpalit man ng Senate President, manatili pa rin yung chairman ng Blue Ribbon, sana tuloy-tuloy yung hearing. Di ba? Parang mangyayari, pakiramdam natin, parang, aywan, kung totoo yung balibalita, o totoong balibalita, di umano, ay magpapalit, mag-step down itong si Senator Ping Lacson. Kasi parang napipressure na rin siya sa mga kasama niyang senador. Kasi nga naman, doon sa panahon ni Marcolita, itong mga diskaya ay binigkas yung 17 congressman. Pero walang senador na nabigkas. Walang nasaling senador. Nung panahon ni Senator Ping Lacson, may mga senador na nabigkas, napasama, at may mga dati pang senador. Di ba? Yung binigkas si Alcantara, yung General Alcantara, binigkas din ni Undersecretary Bernardo. Di ba? So, ano kaya susunod ng mga revelasyon kung magkakaroon man ng panibagong pamumuno ulit ng Senate Blue Ribbon? Kung itong Senator Ping Lacson, kung totoong balita na maaaring bumaba bilang chairman ng Senate Blue Ribbon. Mag-resign bilang Senate Blue Ribbon. Kung aalis at kung magpapalit man ng another Blue Ribbon chairman, ano kaya ang susunod na revelasyon? Papatawag kaya itong mga 17 senador? 17 congressman na binigkas nila ng mga diskaya? Di ba? At ganoon din yung mga senador na nabigkas din nila Undersecretary Bernardo at saka General Alcantara. Di ba? Maimbestigahan din kaya ng Senate Blue Ribbon? Ng Blue Ribbon Committee uli? Abangan na lang natin mga viewers ko. Kasi parang nagugulumihanan tayo At ako na viewers ko, nagugulumihanan. Di ba? Kasi sa totoo lang mga viewers ko, yung pera dyan, yung pundo dyan, may pundo yan Yung Blue Ribbon na yan Yung committee may pundo yan. Pera ng taong bahay ginagastos dyan. Sa Blue Ribbon na yan. Tapos, ang mangyayari parang sila mismo, parang di magkasundo. Di ba? Parang magulo. Ayaw ko kayo, pero ako, bilang obserbasyon ko, parang naguguluhan ako mga viewers ko. Di ba? Ganun yan, mga viewers ko, parang naguguluhan ako Sana, magtuloy-tuloy. So, kung hindi man nag-hearing noong nakaraan, linggo, sana itong darating na linggo, magkaroon ng hearing, ang Blue Ribbon. At sana, si Senator Ping Lacson pa rin yung humawak ng committee na to bilang, bilang chairman ng Blue Ribbon. Di ba? Sana ganun pa rin. Sana hindi magbago ng liderato ng chairman Blue Ribbon. Sana hindi pa rin magbago. So, yan na sa akin mga viewers ko. Comment lang kayo kung sumangayon ba kayo o kayo ba ay nagugulumihanan din sa takbo ng investigasyon ng Blue Ribbon. Sana si Senator Ping Lacson pa rin ang chairman ng Blue Ribbon ng susunod na mga hearing. Okay?
Sana magtuloy-tuloy. Kasi tayo ng mga mamamayan, nakasubaybay kung saan ba talaga napunta yung pera natin. Kung may babalik ba sa kaban ng bayan, yung pera, masingil uli dito sa mga nagnakaw, sa mga kasabwat ng DPWH, di ba? Yung pera natin na trilyon, sana maibalik uli sa gobyerno, yung pera na yun. Yan ang inaabangan natin bilang isang mamamayan, bilang isang taxpayer. Di ba? Nag-aabang tayo mga mamamayan eh. So yun lang sa akin. Paalala ko lang ulit, mga viewers ko. Paalala ko lang ulit. Baka may nanonood dyan, dito sa aking comment, dito sa video, tungkol sa Blue Ribbon, na hearing, tungkol sa flood control project, kung saan napunta yung pera natin, at sana maibalik, sana, hanggang natin, bilang mamamayan, maibalik yung pera sa kaban ng bayan. At ipamahagi sa taong bayan. Lalo-lalo ngayon, ang dami nagugutom. Lalo-lalo ngayon, nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng bagyo ulit. Yan, sa Masbate at saka sa Cebu. Kaya yung pera, kailangan talaga maibalik yun at ipamahagi dito sa mga nasalanta ng lindol, nasalanta ng bagyo. Mga viewers ko. Di ba? Mga viewers ko. Kaya kailangan talaga maibalik talaga yung pera na yan. Maibalik talaga sa taong bayan yan. Okay? Maibalik talaga sa kaban ng bayan. Okay? So yan lang sa akin. Paalala ko lang ulit, mga viewers ko. Kung mayroon pang hindi nakapag-subscribe dyan sa aking YouTube channel, please subscribe, like, share, and comment dito sa aking video. Okay? Yan lang po. Bye! Please subscribe, like, and share, and comment. Mga kapwa ko viewers sa takbo ng hearing ng Senate Blue Ribbon. Okay? So yan lang po. Ingat-ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng may kapal. Okay? Paki-share lang po, like, and comment dito sa aking video upload. Okay? Paki-share na rin. Salamat. Bye!